We have here the King of Cups energy. Isa itong klase ng energy na emotionally available. Like, naka-fix yung kanyang energy ngayon. But there's a lot of sensitivity, a lot of emotions, okay, coming from this person here. But for some reason, alam mo yung parang naiintindihan niya ngayon yung emosyon niya. Parang alam niya yung rason kung bakit ganito yung emosyon niya. Ganong klase ng energy. But with the King of Cups, well, I can say that whoever it is connecting to you, this person loves you. Yeah. So let us see. That's coming in very strong. So let us all find out together who is this person here. But with the King of Cups energy, that person is being silent about his or her true emotions and feelings for you. Let us find out why he or she is keeping it inside. Okay. Hmm. Yeah. Okay. Hey there mga my loves collective! Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin dito at sa mga bagong viewers. Hi po sa inyong lahat. Ako po si Yan. Sana magstay po kayo here together with my pabalik-balik na mga subscribers. At kung hindi nyo pa knows, meron pa po tayong other channel. Ang link po niyan is nasa ating description box. Kaya kung gusto ninyong tumambay dyan din, see you there din mga babes, no? At sa mga nandiyan na, thank you so much. Basta just take only what resonates. No? Wala rin po tayo ritong gender ha. Babae, lalaki, LGBT. Lahat kayo welcome. Pwede pong pagpalit-palitin yung mga roles kung gusto ninyo kasi isa itong general reading. And syempre at the end of the day, you always have your free will with you na free nyong gamitin anytime, anywhere. So nakikita ko dito mga babes, no? Even after the breakup, like right now, kung sino man tong ex mo na to, mahal ka pa rin niya with the Death card energy and the Six of Cups. Mahal ka pa rin niya at nalulungkot itong tao na to. Ngayon, sabi ko nga sa inyo timeless ito, pero sa tingin ko, ito ay ongoing ngayon. Like, nangyayari strongly in the present moment. So, this person here is giving me the vibe that he or she strongly missing you. Okay? But this person here is not doing anything with the Four of Swords energy. So, nakikita ko rito na, yeah, okay, for a lot of you,
kung sino man 'tong ex ninyo 'no, medyo nanghihina rito ang kanyang mga muscles, ang kanya ritong mga buto. Pero wala siyang karamdaman, I'm not talking about health issues or health problems right here. Okay, this person here feels weak right now emotionally. Okay? So, yun nakikita ko rito. Kasi parang siya ito 'no, na loneliness is eating him or her, gano'n 'no. Kinakain siya rito ng lungkot niya. So, nakikita ko rito 'no, I will be honest with you guys, kung sino man 'tong ex ninyo, no matter kung gaano ka niya ka-miss ngayon, no matter kung gaano siya kalungkot ngayon 'no, without you sa kaniyang life, nakikita ko rito na titiisin niya pa rin hanggang sa matapos itong taong 2024 'no. Titiisin niya pa rin rito 'no, na huwag ka ritong i-chat, i-text, or tawagan, or huwag kayong, huwag siyang makipag-communicate sa'yo or mag-reach out sa'yo, gano'n 'no. But it needs a lot of hard work. Kasi sometimes, he or she 'no, is trying talaga 'no, na na minsan nilalayo niya yung cellphone niya sa kanya 'no, para lang talaga hindi siya rito makagawa ng paraan 'no, just to see you, just to contact you. Others nagkakaroon ng hard time na burahin yung number mo for good. Okay, kasi alam naman natin 'no, na 'pag binura mo yung number or phone number 'no, sa contact list sa iyong cellphone 'no, it's quite impossible na ma-retrieve yun, 'di ba? So 'pag nabura na, walang undo, walang walang reset, 'di ba? So, nakikita ko rito that yung iba sa kanila 'no, nagkakaroon ng hard time na burahin dito yung numero mo for good 'no. Yung iba naman 'no, they're trying to distance themselves 'no, sa kanilang computer, laptop, tablet 'no, cellphone 'no, para pigilan yung sarili nila na 'wag tingnan yung social media account mo, ano man 'yan, Facebook, TikTok, Instagram, whatever 'no. Pinipigilan nila yung sarili nila rito 'no. Iba naman 'no, alam mo yung energy na bigyan ko kayo example 'no, yung kung sakali man nasa office nila na may drawer dun tapos may lock 'no, nilalagay nila yung cellphone nila dun, okey? Tapos ila-lock nila. Ganun na resistance yung pinapakita niya rito, yan. So, hindi ko naman nakita dito kung ano talaga yung reason ng inyong separation, ba't kayo naghiwalay before, pero nakita ko rito na after nung inyong breakup, no matter kung gaano na ba katagal yun, no, iba baka ilang buwan na, yung iba naman baka taon na 'tong mga lumipas dito 'no, but kung sino man 'tong mga energies na 'to na kumo-connect sa inyo, mahal pa rin niya kayo, nakikita ko dito. Okay. So, nakikita ko nga na ngayong taong 2024 matatapos ito na wala siyang paramdam, pero tino-torture siya rito ng kaniyang mind 'no. Keeps on thinking about you hanggang sa mag-end 'tong 2024. Kaya, okey, kung sino man 'tong energy na 'to na maybe wala nga siyang ginagawa because may stagnation dito with the Four of Swords energy 'no, and this person here is literally forcing himself or herself na talagang bino-block niya yung sarili niya from you with the Five of Coins. But however, this person here still loves you. Minamahal at patuloy pa rin siyang nagmamahal sa'yo. Ngayon, like Qigong, so kung sino man 'tong energy na 'to 'no, this person here, eh, teka miss yan, eh, meron bang changes sa energy niya? Yes. Dahil kung makikita ninyo, ilang buwan na lang matatapos na yung 2024. So with the Five of Cups energy right here, strong Eight of Wands right at the heart of this reading, and there's this Knight of Swords energy. Nakikita ko dito na matatapos yung pagpipigil na yan. Nakikita ko matatapos yung pagpipigil na yan, and actions will be taken strongly because Eight of Wands, Knight of Swords are two of the fastest energies sa tarot. Kaya kung sino man tong energy na to, no, kakainin at lalamunin siya rito ng lungkot, no, at
malaki yung posibilidad na kontakin or mag-reach out na siya ng tuluyan sa inyo sa taong 2025, 'no. So, yung iba nakikita ko rito, eh, walang specific na buwan kung kailan kayo kokontakin, okey? Kasi iba-iba kayo rito ng timeline and situations, pero 2025. Pero yung strong na message dito na nakukuha ko 'no, very specific, yung iba sa inyo mga Marso hanggang Abril. Yan yung maaaring buwan sa taong 2025 na kontakin kayo nitong ex ninyo dahil hindi niya na po kaya rito yung lungkot 'no. Parang nilalamon na siya rito 'no, nakakita tayo rito ng parang ano 'no, yung darkness nun na binabalot yung isang person like that 'no. So, that darkness is colored, navy blue, 'yan 'no. It's gloomy, it's something here 'no, na loneliness kung tawagin 'no. Alam niyo ba mga babes na yung palabas na ano, Inside Out, 'di ba meron dun si Sadness? Yung color blue dun na may salamin, yon 'no. So, pero hindi gano'n kasi yung color pa kasi dun ni Sadness ano pa, eh, hindi pa masyadong dark, hindi pa siya color navy blue dun 'no, yung mas dark pa, 'yan. So, nakikita ko rito na may gagawa siya rito ng mga actions 'no, at communications yung nakikita ko dito, 'yan 'no. Why? Four of Coins energy, dahil hindi ka niya kayang tuluyang i-let go. Kaya ano man yung nag-cause ng separation ninyo, lalo na kung siya yung dahilan kung ba't kayo naghiwalay dito, okay, pinagsisisihan niya yun ng bonggacious. Okay? Pero meron siya rito na parang desisyon na tingin ko hindi niya pa nabubuo ngayon. Kasi ngayon kasi parang wala pa siya dun sa concentration, eh. Wala pa siya dun sa desisyon na makipag-usap sa'yo. Kaya nga sabi ko sa inyo sa taong 2024 wala pa yang galaw, eh. Sa taong 2025 meron, okey, yung mga bandang mga, pagpasok ng taong 2025 or bago pumasok, 'yan 'no. Ang mangyayari dito, itong communication na 'to, it will not, take long. Meron siya diyang desisyon na gagawin kung saan kapagka ito, with the Nine of Swords energy 'no, with the Seven of Swords right here, Five of Swords to the Eight of Cups. Kapag hindi kayo nagbalik sa buhay niya after this communication or pag-reach out niya sa inyo sa 2025, this person left no choice pero aalis na siya ng tuluyan sa buhay mo. Never ka na niyang gagambalain ever again. Yan yung desisyon niya na maiisip niya, I think mga bandang um, last week ng December going to 2025, yan. So, nakikita ko dito na kung sino man 'tong energy na 'to 'no, ngayon kasi alam mo yung darating sa punto na hindi niya na kayang dayain yung sarili niya, Seven of Swords energy, Nine of Swords. Lalo na kung siya yung may kasalanan kung ba't kayo naghiwalay. Nakikita ko rito na this person here will try to beg for this connection na ma-revive. So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, mukhang itataya niya na dito 'no, ang lahat. So, nakikita ko rito na parang lahat ng alas gagamitin niya na rito 'no, just to come to you, eh, para magkaroon rito ng lakas ng loob, courage 'no, to be brave enough to face you. Kasi alam niya naman na ikaw yung magiging happiness rito. Actually, parang ginawa na nga niya rito na parang nag-predict na siya ng sarili niya ritong life, eh, na if ever man na hindi ka magbalik sa buhay niya sa 2025 din, 2025 yung start rito ng pagiging niya ritong hopeless sa kanyang life. So, yun yung nakikita ko dito. Yeah. It might sound silly, lalo na yung iba sa inyo kung, very decisive siya nung time na nakipag-separate siya sa inyo or nung naghiwalay kayo parang very decisive siya na tuldukan ng inyong relationship nung time na yun 'no. So parang it might
appear here na parang hindi nyo to masyadong paniwalaan, but you'll see, no? Yung iba sa inyo malakas yung mga intuitions ninyo kaya ramdam niyo yung lungkot ng taong ito, pero yung iba sa inyo doesn't have to be naman na kailangan niyo itong maramdaman, okay? Pero yung iba, marami-rami nagtataka, no, bakit ito mangyayari, then you'll definitely witness this because this person here will beg for this type of communication na ma-revive sa 2025. No? And it looks like it might be first to second quarter of 2025. So I think you need to prepare yourself here, okay? Emotionally rin, okay? Kasi dito kasi hindi pinakita kung ano talaga yung magiging reaction mo, no? Kaya for me, no, my advice for you guys, no, is to prepare yourself emotionally kasi makakaharap mo tong tao na to, itong ex mo na to, no? At tuloy na tuloy yan. Eight of Wands energy, Knight of Swords. But it's all up sa inyo, mga babes, no? Lagi ko nga sinasabi sa inyo, sa huli, kayo pa rin ang may hawak ng inyo ritong kasagutan, no? So you have your free will here, no? Whether to go back to this person here or to just live your life without this person here. Malayo-layo na rin yung narating ng iba sa inyo, alam ko. Okay? So yeah, ito yung mga nakita nating mensahe para sa iyo, babes. Muli ako po siyan. Maraming salamat. Sarang hiyo, love and light. Annyeong!